Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mang Toto. Taong 1976, probinsya ng Antique. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas magmula nang umuwi ang pamilya ni Toto sa probinsya ng Antique. Dati silang naninirahan sa Karatig probinsya, ngunit napagdesisyon ng umuwi muna sa sariling lugar dahil napakahirap ng pamumuhay doon. Dito ay may sariling bundok ang ama ni Mang Toto, kaya doon na muna naisipang magtrabaho. Dahil sa napakaraming puno sa lugar, ang naging hanap buhay ng pamilya, paggawa ng panggatong na kung tawagin ay raha. May mga nakontrata na din na mga kainan sa bayan para pagdalahan ito. Samantala, ang kinatitirahan naman ng mag-anak ay ang lumang tahanan ng lolo na nasa bayan. Kaya naman, nakakapagtinda rin ng mga niyog ang asawa na binababa ni Mang Toto. Sa pagpapabalik-balik sa bundok, naging maayos naman dahil napakalinis ng kapaligiran. Sariwang-sariwa ang hangin. Kaya araw-araw sa pagtabas na matatangkad na damo si Mang Toto, dahil isa na sa mga nakaugalian ang panatilihing malinis ang paligid. Hindi ito maayos na nakakapagtrabaho tuwing nakakakita ng mga dumi. Kaya naman pati sa tinitindang kahoy, pulidong-pulido ang pagkakagawa. Mas lalo silang nagustuhan ng mga mamimili. Isang araw, dahil napakaraming kahoy ang bibilhin sa kanya ng isa sa mga pinagdadalhan, maghapong namulot ng kahoy si Mang Toto. Noong wala na masyado nahahanap na pira-piraso sa pwesto, buwaba ito sa parte ng bundok kung saan may napakatangkad na damo at medyo masukal na rin ang daanan. Dahil madami din ang nakitang tuyong kahoy, nagpatuloy lamang sa pagpulot si Mang Toto hanggang sa makarating sa isang parte ng lugar kung saan may nakita siyang isang kubo. Maigi niya itong pinagmasdan dahil yun lamang ang nag-iisang naninirahan sa masukal na parte ng bundok. Maya-maya pa, may isang lalaki na lumabas. Matikas ang pangangatawan, may mahabang buhok at nakasuot ng gula-gulanit na damit. Dahil sa patuloy na pagmamasid si Mang Toto, napansin ito ng lalaki at wala namang ibang ginawa kundi ang ngitian siya. Matapos yon, bumalik na sa loob ng tahanan habang may dalang kung anong nakabalot sa dahon ng saging. Samantalang si Mang Toto naman, ipinagpatuloy na ang pamumulot at nang matapos, umuwi na rin ng tahanan. Nang sumunod na araw, matapos maipaubos ang mga nagawang raha, muli itong pumunta ng bundok para makakuha muli ng mga kahoy. Naging sunod-sunod na ang pagkuha niya dahil malapit nang sumapit ang pista ng bayan. Maraming panggatong ang kakailanganin dahil halos lahat ng tahanan ay nag-aabala na sa paghahanda. Pagkarating sa bundok, muli itong pumunta sa medyo masukal na parte dahil dito na lamang nakakita ng marami pang mapupulot na kahoy.
Habang abala sa paglalagay sa sako, bigla namang nakarinig ng malalim na boses. Ginagawa mo bang panindayan sa bayan? Napakasipag mo naman, iho. Pero mag-iingat ka. Hindi lahat ng makikita mo dito sa bundok mapagkakatiwalaan. Wika ng isang lalaki. Dahil sa narinig, napalingon naman si Mang Toto. Dito niya nasilayan muli ang lalaki nakita kahapon na may-ari ng nag-iisang tahanan. Ngumiti naman si Mang Toto. Sinabing binibenta niya ang mga napupulot na kahoy. Nagpatuloy lang ang pag-uusap ng dalawa patungkol sa bundok. Hindi naman nakaramdam ng kung anumang takot si Mang Toto. Ngunit napansin nito sa buong oras na magkaharap sila. Ni isang beses, ni hindi nito nagawang tumitig sa mga mata. Hinayaan na lamang ni Mang Toto hanggang sa muli itong nagpaalam para pumasok sa tahanan. Magmula ng araw na yon, tuwing nagagawi sa bundok si Mang Toto, palagi nang nakakausap ang lalaki. Bagamat ramdam niya na parang may kakaiba, hindi na lamang pinagtuunan pa ng pansin dahil maayos naman itong makitungo. At sa katunayan, madalas siya nitong batiin kapag nakikita. Kaya kahit papano'y panatag ang loob ni Mang Toto sa lalaki. Hanggang sa sumapit ang isang araw na kailanman hindi niya inaasahan. 7:00 ng gabi. Nasa bundok pa rin si Mang Toto para punuin ang dalang sako. Habang abala sa pagpulot ng mga kahoy, biglang lumapit ang lalaki at sa unang pagkakataon, tinitigan siya nito sa mga mata. Ganun na lamang ang takot na naramdaman dahil nanlilisik ang mga ito. Namumula na parang nababalot ng dugo. Makailang saglit pa ay umiiling na ang muka na para bang may kung anong bumubulong dito. Kasabay nun, umuungol na ang lalaki na parang galit na aso. Dahan-dahang umaatras si Mang Toto hanggang sa bigla na lamang itong hinabot. Dahil sa sobrang taranta, naiwanan niya ang dalang sako. Mabilis na tumakbo sa abot ng makakaya. Habang panay ang pagtakbo, ramdam ni Mang Toto ang pagbaon ng mga kuko ng nilalang. At sa puntong yun, alam niya na isa itong aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabot ng nilalang ang braso ni Mang Toto. Natumba ito sa lupa. Dahil wala ng puwersa, hindi na makayanan pang bumangon. Samantala, nag-uumpisa ng amuyin ng nilalang ang dibdib ng walang kalaban-laban na si Mang Toto. Nang mga oras na ito, unti-unti nang tinatanggap ang kamatayan. Batid niya sa ginagawa ng nilalang. Naaamoy siya nito bilang pagkain. Bukod sa patuloy ang pag-amoy, naglalaway din ito. Kaya naman napapikit na lamang si Mang Toto. Bitawan mo siya. Bumalik ka sa loob. Bilisan mo. Wika ng matandang lalaki. Kaagad namang napalingon si Mang Toto. Nasilayan ang isang matandang lalaki. May napakahabang puting buhok. May dala itong tungkod. Nagpatuloy lamang ito sa pagsasalita ng hindi maintindihang lingwahe. Hanggang sa kumaripas ng takbo ang nilalang.
papasok ng tahanan. Maraming salamat po, Lolo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka napatay na po ako ng aswang na yun. Wika ni Mang Toto. Tumugon naman ang matanda. Sinabi na ang lalaking yon kasalukuyan niyang ginagamot dahil namarkahan ito ng nilalang na kung tawagin ay ungo. Ayon dito, ang ungo ay isang uri ng aswang na sinasaniban ng masamang espiritu. Isa sa mga dahilan kung bakit ito nagiging agresibo. Dinidiktahan sila ng mga demonyo. At para patuloy mabuhay, kinakailangang makakain ng lamang loob ng tao. Kaya ang ginagawa ng nagpakilalang manggagamot, kailangan ay hindi ito makatikim ng puso ng tao. Dahil doon magsisimula ang pagiging ganap na ungo ng isang tao. Ang labis namang kinabigla ni Mang Toto nang sabihin nito na ang lalaking yon ay sarili niyang anak. Namarkahan ito ng mga nilalang dahil dati pa man ay kontra na sa mga ginagawa ng sariling ama. Madalas ay pilosopo pa ito pagdating sa panggagamot ng matanda. Dahil sa ugali, kung saan-saan ito nagagawi at nagpupunta. Hindi man lamang marunong magsabi ng tabi-tabi po tuwing nagagawi sa bundok. Hindi rin naniniwala sa mga kwentong nilalang dahil ganito ang pag-uugali ng anak. Madali lamang itong nalinlang na mga aswang at namarkahan. Habang nagkukwento ang matanda, batid sa mga mata nito ang pag-aalala sa anak. Maya-maya pa, niyaya ng manggagamot si Mang Toto na pumasok sa loob ng tahanan para makapaghapunan. Kahit nakakaramdam ng takot, sumama naman ito sa matanda para masilayan ang loob ng tahanan. Nang mga oras na yun, buo ang paniniwala niya sa manggagamot. Nang makapasok sa tahanan, dito niya nakita ang iba't ibang langis na nakalagay sa mga botelya. Kung ano-anong tuyong halaman ang nakapaligid. Kaya naman napatunayan niya na isa nga talagang biyasang manggagamot ang kasama. Samantala, ang anak naman ay naupo lamang sa gilid habang nakatitig sa kawalan. Lumapit dito ang ama at pinainom ng itim na likido na nakalagay sa botelya. Sa isang iglap, nawalan na ito ng malay. Muli namang nagwika ang albularyo na sa ganitong paraan. Pansamantalang nabubuhay ang anak at marami pang buwan ang pagdadaanan para muling makabalik sa dati. Matapos yon, nagsimula ng kumain ng hapunan ang dalawa. Kung ano-anong kwento patungkol sa mga nilalang ang naikwento ng matanda. Nang mapansin naman ni Mang Toto na 9:00 na ng gabi, nagpaalam na ito para umuwi. Habang naglalakad, walang patid pa rin ito sa kakaisip sa mga nangyari. Sa buong buhay niya, yun pa lamang ang unang pagkakataon na makasaksi ng ganoong uri ng nilalang. Nang makarating naman sa tahanan, kaagad siyang tinanong ng asawa kung nasaan na ang mga nakuhang kahoy. Nagpalusot na lamang si Mang Toto na hinatid na sa mga karinderya. Hindi na ninais pa ni Mang Toto na malaman ng asawa dahil ayaw niya itong mag-alala. Isa pa'y likas na matatakutin ang asawa kaya hindi malayo na mag-isip ito ng kung ano-ano. Magmula sa karanasang yun,
Hindi na muli pang bumalik sa bundok si Mang Toto at sa katunayan, naghanap na lamang ito ng bago mapagkakakitaan. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, hindi na ito nagtangkapang umakyat ng bundok. Magpasa hanggang ngayon na matanda na si Mang Toto. Paminsan-minsan ay naiisip pa rin kung nasaan na ang mag-amang nakatira sa bundok. Dahil sa pangyayaring yon, naantig ang kanyang puso sa sakripisyo ng ama, sa pag-aaruga, sa ungo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Lori. Walang eksaktong taon. Ulupandan, Negros Occidental. Laki sa layaw si Buloy dahil maganda ang kinalakihang pamilya. Lumaki ang ulo nang nanalo ang ama na maging konsehal sa lungsod. Kaya siga kung umasta. Nasa kolehiyo si Lori nang makilala niya si Buloy. Kaklase sa nasabing paaralan. Noong una ay hindi naman napapansin ni Buloy ang dalaga. Laking bundok kung tawagin niya. Dahil sa pananamit at ayos nito sa sarili. May mga araw din na tampulan si Lori ng tukso ng mga kaklase. Dahil bukod sa ayos nito, medyo kakaiba kung kumilos at magsalita. Uy babaeng taga-bundok, bakit kaya pinapayagan ka ng paaralan na makapasok ng ganyan yung itsura mo? Bukod sa gusgusin napakapangit. Wika ni Buloy. Oo nga. Dapat sa bundok na din niya nag-aaral. Baka mamaya aswang yan. O kaya naman may lahing mangkukulam. Delikado tayo. Matagal na nating kaklase yan pero ni minsan hindi ko yan nakitang pumasok sa katekesis. Dagdag ng kaibigan ni Buloy na si Jinggoy. Hoy mga tsonggo, kung wala kayong magawa sa buhay nyo, lubayan nyo nga kami. Akala nyo ang gagwapo nyo Lalo ka na Jinggoy unggoy. Tugon ng kaibigan ni Lori na si Debbie. Debbie, tama na yan. Hayaan mo na sila. Wala lang talagang magawa ang mga yan May araw din yung mga hinayupak na yan. Wika ni Lori, sabay irap sa dalawang kaklase. Kulang na lang ay kainin ang dalaga ng lupa sa tuwing inaalipusta ng mga ito. Hindi nakakasama si Lori sa mga misa sa paaralan. Kaya lagi itong napagkakamalang anak ng bruha. Laki sa hirap itong si Lori. Tanging pangingisda lamang ang hanap buhay ng ama. Ganun pa man, ginawa nito ang lahat upang mapagtapos ang anak at para magkaroon ng normal na buhay ang pamilya. Lingid sa kaalaman ng asawa at anak, ang lahing pinagmula ng ama. Ang alam lang ng mga ito ay wala ng mga magulang at tanging kapatid na lamang nito ang kasama niyang lumaki. Hapon, pagkatapos ng klase, nagmamadali nang umuwi ang dalaga. Alam ni Lori na kailangan niyang makauwi ng maaga upang maabutan ang ama para mangisda. Bata pa lamang, siya na ang kasama ng ama sa pagpapalaot. Hindi niya alam kung bakit sobrang gusto niyang sumama sa paglalayag. Ang alam lamang ng dalaga, makakatulong ito sa pamilya. Anak, hindi ka ba napapagod? Mula sa klase tutulong ka pa sa nanay mo. Pagkatapos sa akin naman, alam ko anak na naawa ka sa amin ng nanay mo. Pero sana, hindi mo pinapabayaan ang pag-aaral mo. Iba ang kasiyahan ng isang ama kung makitang nagtagumpay ang anak
wala kaming ibang hinahangad ng nanay mo, kundi magkaroon ka ng magandang buhay. Wika ni Tatay Abad. Basta tay, masaya lang po akong sumama sa laot. Pabayaan niyo na lang po ako. Ang mahalaga po, maayos ang lagay natin. Siya nga pala tay, may sasabihin po ako sa inyo. Bakit po ang bait mo tay? Mahal ko po kayo ni nanay. Tugon ni Lori. Mahal na mahal ka din namin anak. Siya nga pala, bago kayo umalis, magbaong kayo Nagluto ako ng kamote at saging. May sasawang asin at bagoong na paborito mo anak. O siya, maghanda na kayo at padilim na. Lahat ng kailangan nyo nasa lagayan na. Pitpitin mo na lang yon. Wika ni Nanay Daisy. Bago dumilim, bitbit na ng dalaga ang mga gamit at paon habang nakasunod sa ama, na may bitbit na itak at sagwan. Patid ni Tatay Abad na payapa ang paligid. Lalo pa nang makasakay sila sa bangka. Wala masyadong naririnig na mga tunog, maliban sa ibong takray, na nagbibigay hudyat sa mga nagpapalaot kung nagpalit na ng direksyon ang tubig. Palubog na ang araw ng mga sandaling yon, hanggang sa tuluyan ng dumilim ang buong paligid. Habang abala sa pagsasagwa ng bangka si Tatay Abad, may kung anong tunog siyang narinig sa hindi kalayuan. Hindi ito nagpahalata sa anak, bagkus nagpatuloy lamang sa pagsasagwan. Pinailaw ang flashlight na nakakabit sa sombrero. Maging ang sulo na gawa sa kawayan at telang seda ay sinindihan ng sa ganon. Maging maliwanag ang paligid kahit wala pang buwan. Ilang sandali lang, naabot na nila ang ilaya. Anak, palit muna tayo ng pwesto. Ikaw muna ang magdala ng bangka at ako ang mag-aayos ng mga ilalagay natin sa bobo. Wika ni Tatay Abad. Ito ay uri ng pamingwit ngunit nakahilera ang panungkit. Hugis parisukat at gawa sa habla. May iba't ibang hugis o forma na naaayon sa gumagawa. Sige ho tay. Saglit lang po may kukunin lang ako sa dulo. Yung baon natin. Habang nag-aayos po kayo ng bobo, iaayos ko na din po ang pagkain. Madilim na po at yung... Natigil sa pagsasalita ang dalaga. Nang may kung anong nilalang ang lumundag sa bangka. Halos masubsob pa ang dalawa sa lakas ng pag-uga ng sinasakyan. Napasigaw ang ama nang masipat ang nilalang. Tila palakas sa dulong bahagi ng bangka. Nakatitig ito sa kanya habang nakasayad ang mga dila sa tuhod. Anak, huwag kang lilingon. Tumingin ka lang sa akin. Dahan-dahan. Halika. Andito lang ang tatay. Huwag kang matakot. Wika ni Tatay Abad. Hindi naman po ako natatakot tay. Tabigla lang po ako. Ano po ba yun? Nanlalaki po yung mga mata mo Tsaka tay, umutot ka ba? Ang baho po kasi. Tugon ni Lori. Bilisan mo na anak. Mabaho talaga yan kasi. Akmang magsasalita pa sana si Tatay Abad. Ngunit biglang nagsalita ang nilalang. Pinsan pala ito ng ama at may dalang masamang balita. Ito ang naging mata at tenga niya sa loob ng pugad ng angkan. Nagpapakita ito sa tuwing may mga panganib. Balik tanaw tayo sa kabataan ni Tatay Abad. Bata pa lamang siya noong mapalayas ang angkan. Dahil sa mga pamiminsalang ginawa sa sitio Santa Ana. Lugar kung saan namugad ang mga unang sibol ng tiktek.
Sinikap ni Tatay Abad at kapatid na si Josephine na ilayo ang sarili sa mga demonyong angkan sa pagnanais na magkaroon ng normal na buhay. Hanggang sa nakilala niya si Nanay Daisy, ang babaeng nagpabago sa takbo ng buhay nila. Kamusta ka na, Abad? Matagal na tayong hindi nagkita. Naghihingalo na ang pinuno. Naghahanda ang angkan kung sino ang susunod na sasalo ng bertud. Pinapahanap kayo. Alam mo na siguro kung bakit. Ang anak mo, nakikita ko sa mga mata niya. Merong kakaibang lakas na hindi pa natutuklasan. Kaya hanggat maaga, ihanda mo na siya. Wika ni Tio Oning. Tama na. Pakiusap, Uning. Huwag sa harapan ng anak ko. Gusto kong ibang buhay ang danasin niya. Hanggat makakaya ko, ilalayo ko ang pamilya ko sa inyo. Akala ko patay na kayong lahat. Natira ka pa pala. Umalis ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko. At maita kita. Tugon ni Tatay Abad. Tatay, sino pong kinakausap mo? Para ka pong nalipasan ng gutom Nagsasalita ka po dyan mag-isa. Iba na talaga ang tumatanda, no? Sige na, tay. Palit na tayo ng pwesto. Sabat ni Lori. Alam kong nagtataka ka. Nandito ako para balaan ka. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Dahil sa galit ng ibang kalahi natin, nagbabalak silang salakayin ang tahanan mo. Abad, itakas mo na ang pamilya mo, lalo yung anak mo. May kakaiba sa kanya. Mag-iingat kayo. Huling wika ni Tio Oning hanggang sa tuluyang mawala. Nakatingin lang ang dalaga sa ama habang nakakunot ang noo at nagtataka. Ang nakita lamang niya ay isang ibong kulay itim na pumatong sa gilid ng bangka. Buong gabi na hindi kumibo si Tatay Abad. Pinagsawalang bahala na ito ng dalaga. Bagkus inayos na lamang ang pagmamaniobra ng sinasakyan. Maya-maya pa, napansin niya ang ama. Huminga ito ng malalim at madaling araw na nang umuwi sila. Hindi gaano kadami ang huli, pero sakto lamang na may ibenta ang ina. Linggo ng umaga matapos ang kaganapang yun, nagpaalam ang dalaga na pupunta sa binyag. Naisipan ni Lori na mag-ayos dahil dadalo halos lahat ng mga kaibigan. Naglagay siya ng simpleng palamuti sa muka. Lumabas ang natural na ganda ng dalaga. Lalo pat maganda ang hubog ng pangangatawan dahil batak ito sa trabaho. Nakangiti itong lumabas ng silid upang patignan sa ina ang ayos. Napakaganda naman ng anak ko. Bagay na bagay sa'yo ang ayos mo, anak. Nanibago akong tumingin sa'yo. Ang bilis ng panahon. Dalagang dalaga ka na talaga. Wika ni Nanay Daisy. Oo nga, Daisy. Manang-mana sa'yo. Pero anak, mas nagagandahan ako kapag nakapang lalaki kang damit. Hindi ako sanay na ganyan ang ayos mo. Kakaiba sa paningin ko. Tsaka anak, palagi kang mag-iingat. Paalala ni Tatay Abad. Kahit ako hindi ko talaga alam kung paano kumilos sa ganitong pananamit. Kung hindi lang talaga nakakahiya. Tsaka baka tuksohin na naman ako ng Anak ng konsehal. Nako, may gusto sa'yo yun, anak. Mabait ang ama pero bakit kaya parang hudlom ang anak? Ay sige na, anak. At bakit tanghaliin ka pa?
Sige na. Mag-iingat ka palagi. Wika ni Tatay Abad. Kumunot ang noo ng dalaga. Nagmano na ito sa mga magulang at umalis. Nagkita silang magkakaibigan sa simbahan malapit sa lungsod. Namangha ang mga ito sa ayos ni Lori. Hindi nila inaasahan na meron pala itong tinatagong ganda kapag nakabihis. Hindi naman may iwasang dumalo din ang mapangutiyang kaklase. Habang kasama ang kaibigan, nakatingin lang si Buloy hindi kalayuan sa inuupuan ng dalaga. Panay ang tingin sa kanya na tila namangha sa nakita. Naku Lori, parang napako yata mga mata ng mayabang nating kaklase ah. Kanina pa tingin ang tingin sa'yo. Pabulong na wika ni Debbie. Hayaan mo na lang. Parang hindi nga ako mapakali sa suot ko eh. Ang sakit na ng paa ko. Gusto ko nang hubarin. Pati nga tong pangtaas ko eh. Tugon ni Lori. Hanggang sa sinaway sila ng ginang. Nasa kalagitnaan pa ng misa at narinig ang ingay nila sa simbahan. Nahihiyang tumahimik ang dalawa. Piniling makinig na lamang sa sermon ng pari. Habang nagbebendisyon, nakaramdam si Lori ng kakaibang init. Tila may kung anong nakakapaso. Nang hindi na makatiis ang dalaga, kahit hindi pa tapos ang misa ay nagpaalam na ito sa mga kaibigan na lumabas. Ni hindi niya maipaliwanag sa sarili ang init na nalabas sa kanyang katawan. Habang nasa labas, umupo ito sa lilim ng puno na may nakahilerang mga upuang kahoy. Magpapahinga lang sana ang dalaga. Ngunit biglang dumating si Buloy. Namataan pala ng binata ang paglabas ni Lori. Pwede bang makiupo? Pinagpapawisan ka yata. Mainit ba? Ayos ka lang? Kung masama ang pakiramdam mo, pwede naman kitang ihatid sa inyo eh. Siya nga pala Lori. Pasensya ka na nga pala sa panunokso ko ah. Sa lahat kasi ng nakilala ko, ikaw ang pinakakakaibang babae. Wika ni Buloy. Ayos lang naman ako. Mainit lang sa loob kaya lumabas muna ako. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Tsaka ang ayaw ko lang, nakakasakit kayo ng damdamin. Pero dahil humingi ka na ng tawad, ayos na yun. Tugon ni Lori. Ano, iatid na ba kita? Namumutla ka na oh. May masakit ba o nagugutom ka? Gusto mong kumain muna tayo? Sagot ko. Alok ni Buloy. Wag na. Ihatid mo na lang siguro ako. Gusto ko nang umuwi eh. Tugon ni Lori. Habang nagsasalita, nagdilim ang paningin ng dalaga. Bigla na lamang itong nawala ng malay. Natatarantang binuhat ng binata si Lori. Tinawag ang mga kaibigan nito at hinatid nila pauwi sa tahanan. Malubak ang daan papasok sa lugar ng dalaga. Ang pinagtataka pa ng binata, wala silang mga kapitbahay, maliban sa tiyahin na kapatid ng ama. Matalahib din ang lugar. Ginawang bakod ang halamang Roma na nakapalibot sa buong lugar. Halos magtatanghaling tapat na ng mga oras na yon. Patakbong sinalubong ni Nanay Daisy si Buloy. Diyos ko, ano bang nangyari sa anak ko? Bakit wala siyang malay? Abad, bilisan mo ang anak natin. Natatarantang wika ni Nanay Daisy
Ano bang nangyari? Lalaki, anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ni Tatay Abad habang papalapit sa anak. Pagpasensyahan niyo po ah. Hindi ko din po alam kung bakit eh. Bigla na lang po siyang nahimatay. Ang sabi niya po sa akin eh, ang init daw po ng pakiramdam habang nagbimisa yung pare. Tapos ayan po, bigla na lang po siyang nawala ng malay. Tugon ni Buloy. O siya, kayong dalawa hayaan niyo na si Lori at ako na ang bahala sa anak ko. Maraming salamat sa pag-alalay niyo sa kanya. Umuwi na kayo at masyadong delikado ang lugar. Wika ni Tatay Abad. Binuhat niya ang anak papunta sa kwarto. Kahit nag-aalala, napilitang umalis ang dalawa, lalo na si Buloy. Napapaisip kung napano si Lori at sa unang pagkakataon. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang binata nang masalo ang dalaga sa pagkahimatay. Pakiramdam ni Buloy, nakasalo siya ng anghel sa lupa. Dala ng pag-aalala, naisipan ni Buloy na dalawin si Lori kinagabihan. Habang nasa kwarto ang ama at hawak ang anak, hindi niya maiwasang maiyak habang tinitignan ito sa pagkakatulog. Nakita naman ni Nanay Daisy ang asawa habang bitbit ang plangganang may lamang maligamgam na tubig. Ayos ka lang ba, Abad? Naiyak ka. Ayos lang yan. Baka nahampas lang ng hangin niyang anak mo kaya nagkaganyan. Wika ni Nanay Daisy. Daisy, may pagtatapat sana ako sa'yo. Matagal ko na tong tinatago sa inyo. Pero oras na siguro para sabihin ang katotohanan. Naawa ako kay Lori. Kaya kami lumayas ni Ate Josephine at lumayo. Sa kadahilan ng papatayin kami ng mga taong ginugulo ng angkan namin. Daisy, mamahalin mo pa rin kaya ako? Kung sasabihin ko na may lahi akong aswang. Tanong ni Tatay Abad. Sa ilang taong pagsasama natin, akala mo ba hindi ko alam? Pero dahil alam kong mabuti kang tao, anong duguman o lahi ang dumadaloy sa'yo? Tanggap kita, Abad. Pero ang tanong ko sa'yo ngayon, si Lori, ano bang nangyayari sa kanya? Tugon ni Nanay Daisy. Nasa pintulang pala si Tia Josephine at nakikinig. Walang anonoy. Pumasok ito at pinatabi ang dalawa. Si Tia Josephine ay may dugong aswang. May kapangyarihang galing sa kaliwa ngunit gamit lamang sa kabutihan. Umihip ito ng usas sa mga kamay. Dinampi sa noo ng dalaga. Ilang sandali lang ay huminga ito ng malalim at umubo. Indikasyong tumalab ang orasyon sa pamangkin. Abad, kailangan na nating lumayo. Delikado na tayo dito lalo yung anak mo. Hindi siya handa sa kung ano man na magaganap. Wika ni Tia Josephine. Naabisuhan na ako ni Onek. Kaya bukas na bukas rin. Aalis na kagad tayo. Alanganin kung hapon na tayo babiyahe. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Tugon ni Tatay Abad. Atay, ano po bang nangyayari? Bakit ganun yung epekto sa akin ng bendisyon ng pare? Para po kong napaso eh. Umusok po yung katawan ko at sobrang init. Kaya siguro ako nahimatay. Wika ni Lori. Nagkatinginan ang lahat. Nang dahil doon, napilitan si Tatay Abad na magpaliwanag sa tunay na pagkatao ng dalaga.
Noong una, halos hindi niya lubos maisip na totoo pala ang mga tukso ng mga kaklase. Kaya hindi niya napigilang yumakap sa mga magulang at umiyak. Pero hindi tayo katulad ng iba na masamang aswang. Ano man ang dugong nananalaytay sa mga ugat natin, anak. Palagi mong tatandaan. Tao tayo at hindi halimaw. Kaya Daisy, padilim na. Papalipas lang tayo ng gabi at bukas na bukas ay aalis na tayo. Pagpapaliwanag ni Tatay Abad. Natigil ang pag-uusap ng pamilya na may kumatok sa pinto. Pababa na ang araw ng mga oras na yon. Sino yan? Tanong ni Nanay Daisy. Ako po ito si Buloy. Mga ngamusta lang po sana ako kung maayos na po ba si Lori. Tsaka natigil ang binata sa pagsasalita. Nang hilahin siya papasok ni Tatay Abad. Nang makarinig yon ng isang malakas na tunog mula sa hindi pangkaraniwang ibon. Sinarado nito ang pinto. Nilagyan pa ng kandado. Maging lahat ng bintana ay nilagyan ng mga harang. Nakarinig sila ng mga yabag sa labas na tila meron silang kakaibang bisita. Pero alam ni Tatay Abad, hindi ito basta makakapasok dahil sa mga nakapalibot na halamang Roma. Maging ang tahanan. Marahil mahirap lang sila pero ang bahay ay gawa sa matibay na kahoy na hindi basta matitibag. Sumilip sa bintana si Tatay Abad. Medyo may kadiliman na ang paligid. Pero naaninag pa rin niya ang kung anong figura na nakatihaya sa labas. Andiyan na sila. Wala na tayo magagawa kundi lumaban. Isa lang ang pake ng mga halimaw na yan. Nais nilang makuha si Lori. Ikaw lalaki, handa ka bang mamatay para sa anak ko? Kasi kung hindi, ngayon pa lang pwede ka nang umalis. Wika ni Tatay Abad. Paano po ko aalis? Diyos ko Panginoon, ano bang nangyayari? Gusto ko pa pong mabuhay. Tugon ni Buloy. Kapag hindi ka tumahimik, ako mismo ang tatapos sa'yo. Pupunta-punta ka dito at ganyang kabahag ang buntot mo. Di ba siga ka? Ngayon mo ipakita. Ayan ang itak. Walang ibang lalabang kundi tayong dalawa. Wika ni Tatay Abad. Lumabas si Tia Josephine galing sa kwarto. Umihip ito ng dasal at orasyong pangproteksyon sa buong tahanan. Gumawa na din ito ng mga pangontra. Habang si Lori at Nanay Daisy naman nasa kwarto. Taimtim na nagdarasal ang ina sa kaligtasan ng buong pamilya. Habang tahimik sa buong lugar, bigla na lang may umaangil na tila may umaaligid na nilalang. Hanggang sa sumilip muli sa bintana si Tatay Abad. Sa kanyang pagmamasid, nasipat na nakatayo ang pinsan sa tapat ng pinto. Isa-isang binabalibag ang mga halimaw na sumusugod. Sa kaalaman ng mga tagapakinig, mataas na uri ng tiktik ang pinsan ni Tatay Abad. Ngunit hindi lamang pinapalabas dahil sa respeto sa mismong pinuno ng angkan. Ngunit kinakailangan niyang dumepensa, lalo pat nakasalalay ang buhay ng pamangkin. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila makakalagpas sa guhit ko. Ito na ang huli kong pagligtas sa iyo, Abad. Pagkatapos nito, ilayo mo na ang pamilya mo. Wika ni Tio Oning. Gusto man nilang tulungan ang pinsan. Ngunit alam ni Tatay Abad na hindi nila kaya.
Malalagay lamang sa peligro ang buhay nila kung lalabas pa sila ng tahanan. Tumagal ng ilang oras ang pag-angil at mga sigawan sa labas na tila merong nasasaktan. Hanggang sa biglang tumahimik. Tanging huni ng demonyong ibon ang naririnig nila habang papalayo. Madaling araw na ng mga oras na yon. Hawak ni Tatay Abad at Buloy ang itak sa tapat ng pinto. Nang masiguradong ligtas na ang lugar, nagtimpla si Nanay Daisy ng kape bilang pasasalamat. Nasa tapat ng lamesa silang lahat, habang humihigop ng mainit na kape. Hoy lalaki, ano nang plano mo sa anak ko? Hindi kami pwedeng tumagal dito at delikado magiging buhay ni Lori. Tanong ni Nanay Daisy. Kung gusto niyo po, kaya ko po kayong tulungan na maganap na malilipatan. Maraming koneksyon ng tatay ko. Ako na po ang bahalang makiusap. Sa ngayon po hindi ko pa alam . Mag-aaral na po muna siguro kami. Tugon ni Buloy. Yan ang lalaki. O siya, sige. Hindi ako tatanggi sa tulong na gagawin mo. Kailangan ng proteksyon ng anak ko. Kaya maraming salamat. Wika ni Tatay Abad. Nilisan nila ang tahanan kinabukasan. Malayo-layo sa lugar ang nilipatan ng pamilya ni Lori. Sa tulong na din ng konsehal. Naging bukas ang pamilya ng dalaga kay Buloy. Ganon din ang mga ito sa kanila. Kapwa sila nakapagtapos ng pag-aaral. Tinanggap ni Buloy ang kung anong meron ang dalaga. Ngunit dahil sa turo ng ama, upang mapanatili ang pagiging tao at sa pag-alalay ni Tia Josephine, hindi naranasan ni Lori na maging aswang. Gayunpaman, lumalayo pa rin ito sa bendisyon ng mga pari. Naging matalik na magkaibigan si Buloy at Lori. Ngunit hindi kalaunan. Naging opisyal na magkarelasyon. Hindi nakakaramdam ng takot si Buloy sa asawa kahit may dugo itong aswang. Dahil hindi naman masamang tao si Lori. Sa ngayon, meron na silang 2 anak. Ngunit hindi pa rin naiiwasan ni Lori na balikan ang karanasan ng minsang pagligtas ni Tio Oning sa kamay ng mga tiktik. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fredo. Taong 1982, probinsya ng Bicol. Nang mga panahong ito, kasalukuyang usap-usapan sa barangay ni Fredo ang baliw na si Mang Dado. Palaging nasa kalsada, nagpapalaboy-laboy at mag-isang tumatawa. Pinaghihinalaan din na ito ang nambibiktima ng mga nagagawing tao tuwing gabi. Sunod-sunod na ang mga natatagpo ang bangkay na wasak ang dibdib. Wala naman ibang pinagbibintangan ang mga tao, kundi si Mang Dado. Lalo pat palagi itong may dalang itak. Nasubukan na ring hulihin ng mga opisyales ng barangay ngunit hindi sila nagtagumpay. Dahil masyadong agresibo ang matanda. Kaya naman lahat ay nagdodoble ingat na lamang. Dahil hindi katanggap-tanggap ang sinasapit ng mga bangkay na natatagpuan. At sa katunayan, maging si Fredo ay personal nang nasaksihan na minsang may pakalat-kalat na parte ng tao sa daan. Dahil sa sitwasyon,
Maaga nang nagsasara ang mga bahay sa lugar. Maging si Fredo ay hapon pa lamang. Pinapapasok na ng tahanan ang mga anak at ang asawa. Ngunit kahit ilang linggo na ang nakalilipas, magmula nang mapabalita ang patungkol sa nabaliw na kabarangay, ni isang beses, hindi pa ito nakita ni Fredo na gumagala tuwing gabi. Tuwing 10:00, lumalabas ito ng tahanan para magmasid dahil nakakaabala na ang nangyayari sa hanap buhay. Kaya hanggat maaari, nais na itong mahuli ni Fredo sa lalong madaling panahon. Isa sa pinagkakakitaan ni Fredo ay pangingisda at madalas niya itong ginagawa tuwing 11:00 ng gabi. Kaya naman, malaking perwisyo ang pangkasalukuyang nangyayari. Lumipas pa ang halos 2 linggo. Dahil kinakailangan ng makapangisda ay naglakas loob na ito na lumabas ng tahanan. 10:30 ng gabi. Naglalakad na ito sa labas para pumunta sa dalampasigan. Magmula sa tahanan, halos kalahating oras pa ang lalakarin para makaabot sa dagat. Habang naglalakad, napansin nito ang isang napakalaking kalabaw. Halos doble ang sukat nito sa normal. Tinitigan ito ng mabuti ni Fredo dahil yon ang unang beses na makakita ng napakalaking hayop. Ngunit walang ano-ano. Biglang sinugod ang isang lalaki na naglalakad din ng mga panahong yon. Napatakbo pabalik si Fredo at nang makita ang isang malaking puno, minabuti niyang magtago muna. Sinilip ang nangyayari dahil may kung anong ingay na ginagawa ang kalabaw. Ganun na lamang ang paglaki ng mga mata nang masilayan na unti-unting winawasak ng hayop ang dibdib ng lalaki. Binuka ito na parang manok na kinatay at isa-isang kinukuha ang mga lamang loob. Inilagay pa ito sa isang itim na sisidlan. Dahil sa nakita, napalunok na lamang ng laway si Fredo. Maya-maya pa, nang tumalikod na ang kalabaw sa nabiktima, unti-unti itong nag-anyong tao. Galing sa pagiging hayop, bigla na lamang lumiit ang katawan hanggang sa nakita niya ang lalaking walang saplot, nakadapa sa lupa. Sa muling paglingon niya, doon lamang nasilayan ang muka ng lalaki. Dahil maliwanag ang buwan ng gabing yun, kitang-kita ng 2 mata ni Fredo na ito ay walang iba kundi ang baliw sa lugar na si Mang Dado. Dala-dala ang sisidlan, dahan-dahang naglalakad, habang patuloy pa ang pagmamasid at may kung anong inaamoy sa paligid. Nang masigurado ni Fredo na nakalayo na ito, kumaripas na siya ng takbo pauwi dahil sa kilabot na naramdaman sa buong katawan. Pagkarating sa tahanan, kaagad niyang sinara ang pinto. Nang mga oras na yon ay wala nang ibang nasa isip si Fredo kundi ang mga anak. Dahil sa nasilayan, doon lamang napatunayan na totoo nga ang sabi-sabi sa buong barangay. Kaya naman, magdamag itong hindi nakatulog. Halos hindi rin makapaniwala na si Mang Dado ay hindi normal na tao. Sa ilang taon na paninirahan sa lugar, wala namang naging balita na may lahing aswang ang pamilya na matanda. Kaya nang sumunod na araw, pumunta si Fredo sa kakilalang albularyo. Ibinahagi ang mga nasaksihan. Nakilala na niya kung sino ang aswang.
Alam niya na tanging albularyo lamang ang makakatulong sa kanya sa pagpuksa dito. Nang makarating sa tahanan ng manggagamot, dahan-dahang sinalaysay ni Fredo ang mga naganap. Muli na naman palang nabuhay ang lahi ng mga asbo. Ang nakita mong nilalang ay isang uri ng aswang na lakad. Mga aswang na hindi nakakalipad. Tuwing umaga normal lamang, samantalang pagsapit naman ng gabi, nagiging malaking uri ng kalabaw. Isa sa kinabubuhay nila ang pagkain ng mga lamang loob at pag-inom ng dugo. Kaya madalas, may uugnay sila sa lahi ng mga vampira. Naikwento na nga rin sa akin ng manugang ko ang patungkol sa mga natagpuang wasak na dibdib ng tao. Ay, kung hindi ako nagkakamali, baka nga nagpapanggap lamang yun sa wangis ni Dado. Pagpapaliwanag ng albularyo. Kaagad namang napatanong si Fredo kung ano ang ibig sabihin na wangis ni Mang Dado. Ayon naman sa albularyo, matagal nang namatay ang matanda. Ngunit walang kaalam-alam ang mga tao dahil kaagad nailibing ang katawan. Dahil sa narinig, hindi naman maipaliwanag ni Fredo ang nararamdaman dahil ang buong akala lang ng mga tao nabaliw lamang ito. Samantala, nagwika naman ang albularyo. Aabisuhan ang iba pang kasamahan ng manggagamot para matugis ito dahil malaking perwisyo ang dala sa lugar. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umuwi na si Fredo at sinubukang mangisda ng araw na yon. Wala na silang panggastos. Naubos na rin ang naitabing pera. Kaya naman, buong maghapon naging abala sa gitna ng dagat si Fredo. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, habang papauwi, napansin ito ang nagtatakbuhang mga kapitbahay. Nang makita ang kaibigan, kaagad itong nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi ko rin maintindihan ang nangyayari, Fredo. Pero ayon sa ibang kapitbahay natin, nagtipon-tipon ng mga albularyo para tugisin ang aswang. Tugon ng kaibigan. Dahil dito, napakunot na lamang ang noo ni Fredo. Dala ng kuryosidad, sumabay na ito sa paglapit ng kaibigan. Pagkarating sa nagkukumpulang tao, naabutan ang nakapabilog na mga manggagamot habang nasa gitna ang napakalaking kalabaw. Napaka-agresibo nito. Paulit-ulit na sinusuwag ang isa sa mga albularyo. Ngunit hindi naman ito natutumba. Ayon sa mga katabi, nagtatangan ng anting-anting ang matanda kaya hindi ito nadadaig ng kahit anong napakalakas na puwersa. Habang tumatagal sa pag-oorasyon ang mga matanda, mas nanlilisik sa galit ang mata ng kalabaw. Bigla namang isa sa mga ito ang nagsaboy ng isang uri ng langis. Dahilan para bumulagta ang hayop. Kahit anong pagpupumilit na muling bumangon, hindi na nito nagawang tumayo. Halos 1 oras pang nagpatuloy ang ritual ng mga manggagamot. Hanggang sa nawala na lamang ng malay ang kalabaw. Kasabay nito, nagsiuwian na rin ang mga tao. Samantalang si Fredo naman, nagpaiwan lamang sa isang sulok sa pagnanais na makita kung saan ito dadalhin. Alam kong nandyan ka, Fredo. Lumabas ka na. Tulungan mo kaming mabuhat ang asbo. Wika ng manggagamot. Dali-dali namang lumapit si Fredo. Matyagang pinagtulungang buhatin ang hayop.
Napakalayo ng nilakad nila dahil sa sinadya talagang dalhin ng hayop sa tuktok ng bundok. Nang mailapag naman ito, muling nagsagawa ng orasyon ang mga albularyo. Dito paunti-unti nang bumabalik sa pagiging tao ang kalabaw. Nanatili itong walang malay. Kaya naman mabilis na nadukot ng mga manggagamot ang itim na sisiw galing sa bibig ni Mang Dado. Kasabay ng katawan nito, ibinaon din sa lupa ang sisiw. Nang masiguradong nakabaon na ito ng maayos ay sabay-sabay na tumalikod ang mga manggagamot kasama si Fredo. Pagkababa ng bundok, naghiwa-hiwalay na ang mga manggagamot at umuwi na si Fredo. Nang makarating naman sa sariling tahanan, kaagad na nilahad ni Fredo ang mga nangyari sa asawa. Magmula ng araw na yon, alaman ng mga tao na natugis na ang aswang sa lugar. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ang katauhan ng nilalang. Kahit papano, may pagtataka pa rin kung bakit biglang nawala ang baliw sa lugar. Kaya naman kahit naging palaisipan ito sa kanila, nagpatay mali siya na lamang si Fredo para maprotektahan ang pinangako sa manggagamot. Hinding-hindi niya pinagsabi ang pinaglibingan ng sisiw. Dahil anumang oras, maaari pa rin itong mabuhay. Hanggang sa ilang taon pa ang nakalipas, nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa baliw. Ang pamilya ni Fredo ay nilisan ng lugar dahil gustong mabigyan ng magandang paaralan ang mga anak. Ngunit kahit nasa syudad na, tuwing nakakarinig ng kwentong mga aswang, patuloy nitong naibabahagi ng minsang naging usap-usapan sa lugar ng Bicol. Ang nilalang na kung tawagin ay asbo. Maraming salamat nga pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, kakaiba talaga ang kakayahan ng ibang mga nilalang. Kayang gumaya ng wangis ng tao o kaya na may nagpapanggap na baliw para patuloy na makapambiktima. Kaya maging maingat sa nakakasalamuha. Muli nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.